Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Ngayong araw mga tol, nandito tayo sa Rusi Motorcycles, Cabanatuan. So nasa harapan natin itong pinakabagong underbone nila, no? Itong Rusi Flash 150X. So ito yung pinaka latest model. So hindi natin may kakaila, kamukha siya ng Honda Supra GTR 150. So bagong refine na rin yung engine yan, mamaya titigan natin. So sa mga interesado dito sa motor na to, kung taga Cabanatuan City kayo, dito lang yan sa Daan Sarile. Makikita nyo na agad to dahil malaki yung warehouse sila dito, along the highway lang, no? So ayan, dito papunta yung Premier Hospital, tapos dito naman papuntang Bitas. Kaya kung taga Cabanatuan City kayo at naghahanap kayo ng Flash 150X, available na rito sa Rusi Motors Cabanatuan. So ngayon mga tol, titignan natin kung ano ba yung nabago dito sa motor na to. At syempre alamin na rin natin kung magkano na yung presyo nito, no? First impression natin dito mga tol sa Rusi Flash 150X, talagang napakaangas, napaka-sporty at talagang nakikipagsabayan na sa mga kakategorya niyang underbone, no? At hindi rin naman natin maikakaila na kamukha niya yung Honda Supra GTR 150. So sigurado ako maraming bibili nito dahil talagang napaka-affordable. Pagdating sa presyo, ang presyo niya ay 75,000 pesos. So ayan, kapag installment naman 4,000 yung down payment niya, then payable siya 12 months hanggang 36 months. And kung updated kayo sa payment, meron kayong rebate na 300. So available color na meron dito sa Rusi Cabanatuan. So itong pula, yan. Tapos meron din silang white dito, no? And meron silang black. Tapos may mga touches ng yellow. So ngayon mga tol, titignan lang natin kung ano ba yung kayang i-offer sa atin ng motor na to, no? So simulan natin dito sa head cowling natin. So dito mismo yung pinaka headlight nya, no? So LED na yung ginamit dyan. So I think ito yung high beam, tapos ito naman yung low beam. Then yung mga turn signals niya nandito sa part na to, LED rin yung ginamit. So very slim lang nung design niya, no? Talaga napaka-compact ng itsura niya. So parang kasing slim niya yung Raider R150 kung titingnan natin mabuti. Tapos talagang napaka-premium na rin ng plastic na ginamit dito, no? Itong nasa harapan natin ay glossy finish na kulay pula. Tapos pagdating sa part na to, meron tayong logo dito, yung emblem ng Rusi, no? So premium na rin ng emblem ng Rusi dito. Tapos ito, magaspang yung part na to, no? Para siyang carbon like texture. Then dito nga glossy yung finish niya, tapos meron siyang mga decals dito na lines. Yan. Then dito naman sa kabilang side, yung pinaka brand niya, no, yung Rusi. Tapos meron din siyang mga lines dito na black and white. So LED na yung ginamit na turn signals. Then pagdating naman sa side profile niya, ayan, meron tayong decals dito na FI Euro 4. Tapos ito yung pinaka branding niya, no, Flash 150X. Then naka-indicate din dito yung specs niya na water cooled 4-valve double overhead cam. Then dito naman mga tol, sa front fender natin, yung glossy yung finish ng paint natin, and talagang maganda na rin yung ginamit na plastic, very flexible. Tapos meron tayong logo dito ng Rusi. Dito naman mga tol, sa side niya, dito sa bandang likod, napakaganda nung design, marami siyang curve dito.
Yung design niya yan, palalim pa dito. Tapos very ano siya, sporty. Manipis lang siya, lalo na kung makikita nyo sa personal. Tapos meron siyang decals dito na 150X. Tapos dito naman sa baba, yan, meron siya nakasulat ditong 6 speed. Then dito sa part na to, meron pa siyang mga parang gills dito, so nakakatulong din niya para sa cooling system ng makina dahil lalabas yan yung hangin, yung flow ng hangin palabas dito. Tapos dito sa pillion footrest natin mga tol, very premium, alloy yung ginamit. Then matte yung finish ng paint natin dito, so talaga napakaganda. Tapos yung mismong tapakan, alloy din. And sa mga tapakan naman ng rider, goma yung nasa ibabaw, tapos napofold siya, para kung sakaling mapasobra yung banking natin, hindi siya mapuputol. And nagustuhan ko din yung cambio natin, yung shifter, half shift yung ginamit, very sporty ng design. Pagdating mga tol sa suspension, naka-telescopic fork tayo dito. Ayan, very premium din ng design niya, tapos and pagdating naman sa gulong, may sukat itong 90/80 rim 17. And kung mapapansin nyo, yung mags niya, napakaganda ng mags niya. Tapos ang color metallic brown, tapos tubeless na yan. Tapos mapapansin din natin dito, napakalaki ng rotor disc niya, yan, napakalaki ng disc brake. Tapos meron siyang dual pot caliper dito, so napakaganda ng braking power nito, yung braking system niya, dahil 2-pot caliper na yung ginamit. Then nandito yung sensor natin ng speedometer. Pagdating naman mga tol dito sa likod, dito sa gulong natin sa rear tire, may sukat itong 120/70 rim 17. So talagang malapad na rin siya, so masarap siyang i-banking. At ang maganda dyan, stable to, lalo na sa mga bumpy roads kasi malaki yung gulong. Then sa rear brake naman natin, naka-disc brake na rin siya. Then meron siyang single piston caliper, so napakaganda ng braking power niya, disc brake both front and rear. Then sa mags, yan yung wheels natin, napakaangas. And pagdating naman sa suspension, kitang kita natin naka-mount shock na siya. Then sa muffler niya, so mukhang nabitin si Rusi sa heat guard na ginamit, tapos metal din yung ginamit na heat guard. So hindi ko alam kung hindi tayo mapapaso dito kasi metal din, so ingat-ingat na lang. Pagdating naman dito sa ilaw sa likod, so ang napansin ko lang dito, medyo maliit siya, pero very stylish siya. Meron siya ditong parang lines, si park light o yung daytime running lights niya. Tapos kapag pinrest natin yung brake, iilaw yung sa gitna. So maganda dyan, LED yung ginamit. Tapos sa turn signals, medyo maliit din, maikse. Tapos LED na rin yung ginamit dyan. Nandito nga pala yung susi natin para sa upuan, seat opener. And very stylish at napakaangas din ng rear fender natin. Metal yung nasa part na to. Then dito naman plastic. Then dito yung lalagyan na plaka natin, meron siyang reflector for added visibility. Tapos may ilaw para sa plaka. Tapos mga tol, meron nga rin pala siyang chain guard dito, kung sakaling maputulan tayo ng kadena, so may protection tayo. And talagang nakadagdag din ng forma dito sa bandang likod. Tol, dito sa meter panel natin, combination siya ng analog, then meron siyang digital part dito. Tapos I think andito yung mga light indicators niya, so hindi pa siya activated, para sana makita natin. And meron siyang select button dito. Yung analog part niya mga tol, yung pinaka tachometer, so I think andito yung speedometer natin. So ang maganda rito, very stylish na rin siya, so talagang maganda yung cockpit niya. And pagdating naman sa mga button sa handlebar, so dito sa kanan meron tayong on and off ng headlight, yung electric push start niya. So maganda rin yung ginamit na handle grip, so hindi siya ganun kakapit pero okay lang. Then dito naman sa kaliwa, meron tayong high and low beam, yung busina niya. And then meron siyang turn signals dito. Tapos meron na rin siyang hazard light switch dito, so siguro sasagad lang yan. And sa clutch lever naman mga tol, talagang malambot siya, so hindi ito nakakangalay sa kamay, lalo na pag traffic. Talagang malambot. Pagdating naman sa susian, yung ignition switch niya, yung common lang, tapos dito na rin natin ilalak yung handlebar natin. And dito sa kabila meron siyang USB charging port. So maganda rito, magagamit natin to lalo na kung maglo-long ride tayo. And syempre kung delivery services yung trabaho nyo, hindi nyo na kailangan magpakabit ng aftermarket. So very useful yan. Yan ang isa sa nagustuhan ko mga tol, meron siyang maliit na pocket, kaya magkabila yan. So siguro paglalagyan natin ng cellphone, lagyan na lang natin ng basahan para hindi siya tumalbog.
tignan natin kung kasya yung cellphone natin. So ayun na, pwedeng paglagay ng cellphone, kaya lang kapag nalubak kayo pwedeng tumalbog tapos mahulog. So lagyan nyo na lang ng ipit para hindi masyadong tumalbog yung ilalagay nyo dito. So pwede rin natin ito paglagyan ng coins na, o kaya basahan. So very useful din yan. And napansin ko meron din siyang mga parang gills dito, no? Singawan din ng init ng makina yan. Makakatulong din yan sa cooling system ng makina natin. All sa makina niya, ayan makikita nyo napakalaki ng radiator niya dyan, ano? So water cooled na yan. Magamit na rin to ng 149.6cc. Tapos naka 4 valve na rin, double overhead cam, single cylinder fuel injected engine na kaya mag-produce ng 16.76 horsepower at 9,500 rpm. Tapos sa max torque nya 14.5 Nm at 8,000 rpm. And meron siyang 6-speed manual transmission. Fuel consumption nya mga tol, wala pa tayong idea kasi bagong labas lang to, no? Pero siguro kakatakbo to ng mga nasa 35 to 40 kilometers per liter. So fuel injected na rin kasi, kaya siguradong hindi yan ganun kalakas sa gas. Pagdating sa fuel tank mga tol, nandito sa ilalim ng upuan, ano? So makikita natin dito wala siyang compartment. So meron lang tayo ditong tangke, tapos air filter nya. Tapos yung battery nya dito yan nakapwesto, o dun sa kabilang side. Tapos dito sa fuel tank nya meron siyang sukat na 5.3 liters fuel tank capacity. So medyo malaki yung tangke nya na compare natin doon sa mga kakompetensya nya. So medyo malayo rin yung mararating ng full tank nito. Napansin ko rin very premium din ng grab bar natin dito, no? Tapos matte yung finish nya. Pagdating dito sa upuan mga tol, talagang ginalingan din ni Rusi, Ayun na, meron siyang grip para hindi madulas. Tapos may mga stitches dyan na white na nagpa-premium sa looks. And sa pillion seat naman, magaspang din naman yung texture niya. Tapos meron siyang logo dito ng Rusi. Naka semi step seat design din siya para mas sporty yung dating, ano. Ayan o, napakaganda. Okay mga tol, yan ang update natin dito sa Rusi Flash 150X. Kaya sa mga interesado dito sa motor na to, so punta lang kayo dito sa Rusi Motors Cabanatuan. Siyempre para makita nyo rin sa personal kung gaano kaangas itong Rusi Flash 150X. So hanggang dito na lang muna mga tol. Kung umabot kayo sa part ng video na to, sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.